Patuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun daang libong piso. Daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. At magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino. Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, maimbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee final report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa BICAM report? Bawal po iyan. A few moments later. Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. Kung sakasakali, ito ang kauna, walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report.
ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. After may paubayan sa Committee on Finance and Appropriation o kung ano man yung kulang, di ba dapat kung ano man yung itinuto nila, pinaaprubahan sa plenary ng both houses? Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yon? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yon. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganung talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. So ayun, nakita nyo naman po ang sagot diyan ni Senator Chis Escudero. Talagang soplak na soplak dito si Vic Rodriguez. Ano ba naman si Vic Rodriguez? Oo nga, abogado ka pero hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador sa BICAM. At nako ayan, soplak na soplak. Pwede pala talagang mangyari na blanco. Ang BICAM Conference Committee Report. Naku, pahiyang-pahiya at dadalhin nyo pa yan sa Korte Suprema. Dyan pa lang sa mga sagot nitong si Senator Chis Escudero, alam na natin na kumpiyansa si Senator Chis na hindi ito makaka-apekto sa kanila, walang mababago, tama ang GAA, tama ang budget ng 2025 at mapapahiya ang mga kumu-question dito. Ito po ang buong pahayag ni Senator Chis Escudero at pagkatapos po niyan ay meron tayong mas mahaba po na opinion. Pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary, na nagfa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. After may paubayan sa Committee on Finance and Appropriation o kung ano man yung kulang, di ba dapat kung ano man yung itinuto nila, pinaaprubahan sa plenary ng both houses? Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa yung komite na punuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan matatapos yon? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yon. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganung pahina, ganung talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba tantamount to delegating the legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Sir, so basically, yung kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM? Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yon ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataong nakalagay yan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yun. Pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yun, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado o ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa.
Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito mag-declare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yan noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna. Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso, kapag na-ratify na, touch move na dapat, wala nang baguhin. Ulitin ko clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pero sa plenary, Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan journal entry rule o enrolled bill principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yun ang batas. pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama mo ang Senate at House na magpapaliwanag at sasagot. Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ang Senado. Kasama po yung budget release. Ano ba ang walang public access? I'll give you an example. The BICAM is, I've been a chairman of the Finance Committee a long time ago. The BICAM is nothing secret. Both panels agree on general outlines and then it's the staff that does their work. Madalas nga, niwala na yung mga kongresista ron dahil ang kailangan yung actual encoding. Yun yung matagal, yung pagbalanse ng mga amount. Pwede naman buksan yun at bukas naman yun. Kaya lang, walang makikita. Pero bukas naman yun, wala namang nagbawal. Sa katunayan, wala naman nga media nagtangka naman na magpunta eh. O nagtanong kung nasaan yun. Dahil puro encoding ang ginagawa. Kadalasan, secretarial work lang yung trabaho sa BICAM. Matapos pagkasunduan ng Kamara at ng Senado. Di ba magkaibang bersyon? So kailangan nilang i-reconcile yun. Kadalasan, puro figures lamang yung pinag-uusapan at general outline. Kung paano at ano ang gagawin para ma-reconcile yun. Kung may naiwang balanse pa, yun lamang ang pag-uusapan muli ng magkabilang chairman, pero yung general principles ay nando na, pinagkasunduan na. Pero sir, yung mismo... Pero walang problema doon. Sir, yung mismong budget daw ng House at ng Senate, yung budget na, hindi in-open daw for public viewing sa YouTube, wala daw lang. Aalamin ko, ngayon pa lamang ako hahawak kung sakasakali ng panibagong budget. Inabutan ko lamang yung budget na sa nagdaang taon mula nung naging Senate President ako, pero wala akong alam na ganun. Pero itong unang budget na taong ito, titingnan ko kung tama nga yung sinasabi mo, na hindi sa bukas kung sakasakali. Paano ba yan? Vic Rodriguez, soplak ka dito kay Chis Escudero. Hindi mo ba binasa yung omnibus motion na yan? Eto, lagay natin ulit dito sa harapan. Ayan yung omnibus motion. Pwede naman pala talaga na i-edit ang BICAM Committee Conference Report.
Pwede naman pala talaga. At napag-usapan na pala yan. Kaya wala. Kahit saan nyo pa dalhin yan. Kahit dalhin nyo pa kay Trump yan. Wala kayong mapapaya. Mapapahiya lang kayo ni Ungab. Diba? Ay nako talaga itong mga taon to. Gagawin ng lahat para lamang masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez, at ang ating Senate President Chis Escudero. Kasi syempre, tauhan niya ang mga yan, di ba? Syempre, pumirma siya sa GAA. Kumbaga talagang hahanapan siya ng butas nitong si Vic Rodriguez, itong si PBBM, di ba? Hahanapan ni Vic Rodriguez yan ng butas. Si PBBM kasi nga po, bitter na bitter. Biruin nyo ba naman, June 2022 naupo si PBBM na presidente. Abay, ilang buwan lang, September lang, sinibak na ni PBBM sa pwesto si Vic Rodriguez dahil nga po, merong ginawang kalokohan di ba? Bawal kaya PBBM ang kalokohan ng kanyang mga gabinete, ng kanyang mga tauhan. Kapag ikaw ay palpak at gumagawa ka ng anomalya, ng illegal, ay talagang ikay sisibakin, di ba? Hindi yun na kumbaga dapat minamasama. Dahil alam niyo naman sa sarili ninyo na meron kayong nagawang hindi maganda, kaya kayo tinatanggal sa trabaho. Diba? Kung tutuusin nga napakatindi ng naging samahan ni PBBM at ni Vic Rodriguez nung panahon ng kampanyahan. Kitang-kita natin yan ng ating mga mata. Pero nang nagkaroon ng anomalya sa asukal, sa sugar importation, biglang sinibak si Vic Rodriguez. So, ayaw ni PBBM nang merong mga nasasangkot na mga tauhan niya sa anomalya. Ano tawag diyan? Hustisya. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit gaano ka pa kataas sa gabinete ni PBBM, kahit na ikaw pa ang executive secretary, pag meron kang ginawang masama, meron kang ginawang anomalya, hindi ka pwede sa administrasyon ni PBBM. So, sino ang may ginagawang anomalya? Sino ang mga natatanggal na ito na may mga anomalya? At ngayon, sila ang mga bunganga ng bunganga at sira ng sira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, sabi ni Senate President Chis Escudero, kahit kaunting alingas-ngas lang, kahit na merong talagang mga nangyayaring mga ganitong pangyayari, kahit noong panahon pa po ni Digong, panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, may mga ganito na pong pangyayari, mga pagkakamali sa mga BICAM report, pero hindi po ito nahahype. Hindi po ito pinapatrending. Bakit? Kasi nga po, ito naman ay naayos at ang pinaka-importante, walang gusot, walang problema diyan po sa 2025 budget at ito'y lulusot sa Kamara, sa Senado at ito'y pipirmahan ng Pangulo at wala pong kahit anuman lang na anomalya o magiging pagnanakaw. Dito nga po sa ating BICAM, pinagtatalo ng BICAM o pinagdedebatehang BICAM Committee Conference Report, maliwanag naman po na wala pong nananakaw dyan. Walang nanakaw, walang nawala, at wala pong kahit isa man lang ni singkong duling na ninakaw ang ating Pangulo. Pero kung makapagbintang, etong si Vic Rodriguez, tinawag pa niyang money heist, 6.3 o 6.5 trillion money heist. Naku po. Diba, imagine niyo po kung gaano po ka-desperado etong si Vic Rodriguez na masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, kumakandidato pa siya ngayong senador. Ano akala niya? Kinapogi niya yun. Ano akala niya? Pogi points yun. Voters points yun. Makakakuha siya ng boto ng mga tao dahil sa kanyang pag-iingay na yan. Diba? Mapapahiya lang siya. Lalo lang siyang mapapahiya kasi nga, parang nagmukha siyang mangmang sa sinabi ni Speaker, ni Senate President Chis Escudero. Ito yung post ni Vic Rodriguez. Biggest money heist, 6.352 trillion. Inihain na kapo ng petisyon sa Korte Suprema na umiling na maisantabi at ipawalang bisa ang illegal, kriminal
at unconstitutional na 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanco na nagkakalaga ng 100 bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabata sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi? Yan ang pahayag nitong si Vic Rodriguez. Ngayon, parang hindi yata nabasa ni Vic Rodriguez yung ang sinabi po nitong si Senate President Chis Escudero na meron pong omnibus motion o meron pong nakalagay dun daw sa dulo nung mga sinasabing mga blanco, papakita ko sa inyo para kasi maganda tong ating pinag-uusapan, meron tayong reference. Sinabi nitong sinabi ni Chis Escudero ito yun, papakita ko sa inyo. Okay, ayan. Maliwanag masyado. Siguro ilalagay ko dyan sa screen para mabasa nyo po. Ito po yun. Ilalagay ko sa screen para mabasa nyo mas malinaw. Nakalagay po dito, the technical staff of the House Committee on Appropriations. Ayan nakalagay dyan and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors. Tama yung sinabi ni Vic Rodriguez, typographical errors nga naman ba yung blanco? Tama nga, Pero hindi niya sinabi yung kasunod. As well as necessary adjustments such as performance indicators and section number of general and special provisions as a consequence of the amendment. Diba? In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. So, yung committee conference report na yun, walang gana yun. Hindi ganun katindi ang epekto nun kung meron man itong mga blanco. Kasi nga po, pwede naman po palang i-edit at ilagay kung ano yung mga necessary adjustment na mga numero sa mga sinasabing blanco ni Vic Rodriguez. So, Vic Rodriguez, ang banda yung biggest money heist na tinatawag mo, na sinasabi mo. Alam niyo, sa totoo lang, napaka-ipokrito nitong si Vic Rodriguez Tingin ba niya gagawa pa ng masama ang mga taong gobyerno gayong napakainit ng mga DDEBs sa pagtuligsa sa kanila? Kaya pala si Representative Raul Manuel, si Franz Castro, at sino pa ba yung isa? Parang wala silang mga alam kasi hindi naman sila kasama dito sa pagbuo ng BICAM report na ito. Yung kongresista nga walang alam di lalo pa si Vic Rodriguez. Si Ungab, hindi rin kasama, kaya hindi niya rin alam. Si Ungab nga natanggal nga yan sa di ba, sa isang committee dahil nga po nagawa siya ng issue o meron siyang pinaputok na issue, parang kinakalaban niya ng yung budget na sinasabing meron daw insertion na ginawa. Nakita ko yan sa isang post sa FB. Meron daw isang post, merong insertion na ginawa kaya po kumukontra doon sa isang 2019 ba yun yung yung sinasabing budget na yon ng ating bansa. Si Ungab tinanggal doon sa komite kasi nga meron siyang pinaputok na issue na meron daw insertion pero parang hindi niya napatunayan. Pero meron pong isang magpapatunay diyan na meron pong nangyayaring hindi rin maganda sa budget o pagbabudget noong panahon ni Digong na siya ang presidente dahil nga po sa katauhan ni Ping Lacson.
i-upload ko po yung video na yan mamaya. Siguro mga bandang alas 9, alas 10 ng umaga, naka-upload na rin po yan. Sana po mapanood ninyo. Nako, sigurado ako, marami kayong makikita dyan na mga, o mapapanood, mapapakinggan na sinasabi nga ni Ping Lacson na meron ding hindi magandang nangyari noong panahon ni Digong sa budget. So ngayon makikita nyo po itong dito po sa sitwasyon na ito. Saan nahantong ito? Kasi ito yung kumbaga alam na natin, nakikita na natin na mapapahiya lang si Digong, si Ungab, si Vic Rodriguez sa pagtulig sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa 2025 budget, pati na rin kay House Speaker Martin at kay SP Chis Escudero. Mapapahiya sila. Hihingi kaya sila ng tawad? Or sasabihin nila, o baka nakahanda na ang script nila, sasabihin nila na itong ating Korte Suprema ay bias? O kaya sasabihin nila, naayos nila yan, kaya siguro hindi na inano ng Korte Suprema, kaya hindi tayo ang kinampihan ng Korte Suprema. Diba? Baka sasabihin nila, binayaran ng Korte Suprema. Kasi ganyan po ang kanilang bintang. Yun daw po mga pumirma, binayaran ng bilyong-bilyong piso lang din daw po para daw po hindi na po umangal doon daw po sa sinasabing mga blanco. Yun naman pala, merong omnibus motion na pwede pong ilagay kung ano yung mga adjustment. Kaya nga sabi ko, ako po, hindi nila pinag-aralan to. Diba? So, yung sinasabi ni Vic Rodriguez na hindi daw fake news si Digong, fake news nga talaga si Digong. Bakit? Pwede pala talagang i-edit yung sinasabing mga blanco na yun. Pwede pala talagang i-fill up yun. Kino-question nila sino daw ang nag-fill up. Di yung ito nakalagay As well as necessary adjustments such as performance indicators and section number of general and special provisions as a consequence of the amendment. So kung merong i-amend, pwedeng i-edit. Sino mag-e-edit? Di yung mga tauhan, yung mga staff, yung mga mag-e-encode. Diba? Wala naman palang problema dun Diba? Alam niyo po, isang malaking problema talaga. At kahit siguro ako, baka ako, ay tanungin ko din or magtanong din ako kay Chis Escudero, kay Speaker Martin Romualdez at kay PBBM kung yung enrolled bill or yung GAA, yung General Appropriations Bill, General Appropriations Act, kung yung mga yan ay pag-chinek ko sa website ng General Appropriations Act ng DBM, Department of Budget and Management, pag nakita ko yan na may blanco, baka kahit po ako talaga magtatanong, teka, ba't blanco? Bakit napirmahan ito ni PBBM may blanco? Yung kanyang pinirmahang budget, bakit ganon? Pwede ba yon? Wala bang nalabag na batas? Bakit napirmahan ng ating Pangulo yan? Na blanco, diba? Kung yung GAA, tsak na napakarami pong magrereklamo dyan. Nandyan si Amina Pangandaman, nandyan si Yusek Gades Hope Libiran, andyan si Thea Tan, at ang lahat po ng mga political analysts, pati na rin ang ating mga dating senador, mga dating kongresista, mga dating presidente, at lahat po siguro ng DDS vlogger baka magtanong, bakit napirmahan ni PBBM ang isang blankong General Appropriations Bill or Act? Diba? Kasi yun ang sinasabing unconstitutional, yung bill or yung act, yung batas mismo. Pero yung report na sasabihin mong unconstitutional na pwede naman palang i-amend, pwede naman palang i-edit, pwedeng ilagay yung mga numero after kahit na napirmahan. Sus Mariosep. Ewan ko na lang talaga kung saan aabutin tong tagpong ito. Kasi nga po, kung ako ang nasa kalagayan ni Vic Rodriguez, nararamdaman ko na yung pagkapanood ko pa lang sa video ng press conference nitong si Senate President Chis Escudero.
Parang ako mismo napapahiya para kay Vic Rodriguez. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Huwag kayo maniniwala sa mga katulad ni Vic Rodriguez, nila Franz Castro, at Representative yung pangalan nun? Manuel. Huwag kayo magpapaniwala sa kanila sa puntong ito, sa usaping ito ngayon, ha? Na kino-question nila yung budget 2025. Kasi nga, wala sila doon. Hindi sila kasama sa BICAM. Hindi sila nandoon. Kaya hindi nila alam na yan palang mga yan, meron pala talagang mga blanco. Diyan kayo maniwala sa Senate President, sa Pangulo, sa Executive Secretary, at sa ating House Speaker Martin Romualdez. Diba? Diyan tayo maniwala kasi hindi yan gagawa ng ikakasama nila dahil marami pong mata na nakabantay sa kanila. Common sense na lang mga DDEBs. Ay, wala nga pala kayo nun. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa vlog ko. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.